Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda rin yung kanchismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa finally pag-amin ni Kimi. Kaya tayo guys, hindi na kinakailangan pang mga pa. So isang malaking kaluwagan din po ito para kay Kim Chiu. Diba? Pero bago po ang lahat ng yan, guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo'y maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, basahin natin guys itong headline kay Kimi. Kim Chiu na pagod na ayaw nang matawag na strong. I'm exhausted. So, sabi dito, halatang labis na ang bigat na nararamdaman ng kapamilya actress na si Kim Chiu dahil sa kasalukuyang pinagdaraanan sa negosyo, trabaho at legal na pakikipaglaban sa kanyang kapatid na si Lakam Chiu. And grabe, natatakot ako nung mabasa ko to kasi pagod na. Naku Kim, kapit lang, okay? Kung saan pumapas, kung saan na nakarating yung utak ko guys. So ito, sabi pa rito, isang makahulugang reel ang ibinahagi ng actress sa gitna ng kinakaharap na kontrobersiya kung saan ay humihiling siya ng suporta, pagmamahal at pangunawa. Bagamat hindi diretsong sinabi ni Kim, ay ang napili niyang audio para sa Reels ay sumasailalim sa kanyang nararamdaman. And usually yun naman talaga pag tayo tuwing meron po tayong pinagdadaanan, masaya man or malungkot, sa tugtog natin minsan tinadaan. Di ba kaya ngayon sometimes yung yung mga author, ayan, yung kanilang isinusulat, mapakwento or kanta, depende rin sa mood nila. Depende rin sa kanilang nararamdaman. If they're happy, if they are malungkot. Kaya minsan may mga sad song kasi nasulat nila yon dahil sa kanilang experience, ganyan. So, maaari, sumasailalim talaga sa nararamdaman ni Kim yung lyrics ng kanta na kanyang i-share sa kanyang reel. So, based po daw sa audio nga, ay pangarap niyang huwag ng masabihang malakas or strong. And daw I get it kung bakit ganun yung sinabi ni Angelica P sa kanyang interview. Yun, nahihirapan siya magbigay ng comment kay Kim kasi siguro nasanay na rin siya. They know Kim na malakas, they know Kim Chiu, they know Kim na a strong woman si Kim, independent and strong woman, but this time ay seryoso talaga yung pinagdadaanan ni Kim. And ang kailangan talaga ni Kim ay maramdaman na may nakasuporta po sa kanya. Usually, 'di ba, kapag sinabing strong, ay kaya niya yan, strong yan. Parang nakakalimutan na natin na maging nandyan sa tabi kasi alam natin na kaya. Pero ayun nga, nahirapan si Angge magbigay ng comment kasi totoo naman talaga. Dapat po ay nandyan tayo sa likod lang ni Kim and hindi basta sabihin lang na kaya mo yan, strong yan si Kim. So sabi nga dito, makikita sa reel ni Kim na tumatakbo palayo sa alon ng dagat. At sa huling parte ay nakasakay siya sa sasakyan at nakatingin sa labas habang papalubog ang araw. I dream of never being called strong again. I'm exhausted by strength. I want support. I want love. I want understanding. Not patted on the back for how well I take a hit.
maririnig sa audio narration. So, napakalinaw naman po ng mensahe, di ba? So, ibig sabihin ay talagang hindi kinakaya ni Kim. Hindi kaya ni Kim. Hindi magpaka-strong lang. Kailangan niya ng support, guys, pagmamahal at pangunawa. Yan, tanging white heart, praying hand, at star emojis lamang ang caption ni Kim. Ngunit agad itong umani ng mga komento mula sa mga kaibigan sa showbiz, pati na rin sa mga supporters. Please know, mula kay Ma'am Shimelay, please know that nasa prayer ka naming pamilya. Mega. Tatayak ako. Nagpapasa naman ako. Yan. Love na love kita, ha? So, yan yung comment ni Melay. Oh, tika lang. Kasi we know si Melay talagang malapit na kaibigan ni Kim. Naiyak naman ako dun sa sa message ni Ma'am Shimelay kay Kimi. Anyway, ito pa yung mga comments kay Kim Chiu. Ayan, from comment naman ni Say Alonso, love you, Chinita Princess. Mula naman sa isang panay, mahigit na yakap, Kimi, nauunawaan kita. Remember yung gift ko sa'yo na rosary. I want you to remember that God is always beside you and Mama Mary loves you. Just remember that whatever you are feeling right now, lahat yun valid. Just take your time to rest. Mahal na mahal kita. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Say naman ng isang Fanny. Yes, Kim. Nandito lang kami sa'yo. Sa tabi mo. Just rest mo lang yung isip mo. Take your time. Ayan. Marami nagmamahal at nakasuporta sa'yo. So, at least kahit finally, di ba, sinabi ni Kim kung ano yung kanyang tunay na nararamdaman. Finally, si Kim umamin na rin na hindi niya kayang mag-isa, magpaka-strong lang. Kasi minsan may misinterpret. Porque malakas ka, walang mangangamusta sa'yo. Porque alam nilang kaya mo yan. Walang dadamay sa'yo. So, at least si Kim naging open and ayun, ang malalaman ng mga tao na they have to be careful sa mga words na bibitawan nila kasi mabigat talaga. Nakikita kasi nila si Kim as happy sa showtime, diba, na strong, kaya hindi nila siniseryoso yung pinagdadaanan ngayon ni Kim. But at least ngayon they know na, diba, tayo naman kahit alam natin na nakikita natin si Kim na masaya, alam natin na deep inside malungkot si Kimi. Pero yung ibang tao, hindi siniseryoso kasi nakikita nila si Kim na na nakangiti, masaya, ganyan. Napaka-professional kasi ni Kimi. Hindi niya dinadamay o dinadala sa trabaho yung personal problem niya, which is sobrang nakakahanga. Anyway, dumako naman po tayo sa comment ni Lisa Fernando. Sabi niya, naiiyak ako sa nangyari kay Kim. Sa kabila ng kanyang sakripisyo, ito pang ikinanti sa kanya ng kapatid pa niya. How sad. So true. Kapatid pa niya, alam niyo masakit doon, hindi lang pera. Hindi lang pera kundi mas triple, parang sinasaksak si Kim ng triple, na sa katotohanan na kapatid niya yung kumawa nun sa kanya. 'Di ba? Triple pa dun syempre sa pera. May mararamdaman din naman tayo kasi pinaghirapan natin yun. Pero triple yung sakit na kapatid mo yung gumawa sa'yo. So, nakakalungkot na nangyari kay Kim kasi wala naman pong ginawang masama si Kim. Naging mabuti po sa kanila si Kim Chiu. Anyway, sabi pa dito, from Visitasyon de Guzman, siguro may company siya tapos naapektuhan yung mga empleyado niya kaya nag-file na ng kaso. Sabi nga ng mga artista, laughing in the outside, crying inside. So, yan yung nangyayari ngayon kay Kim. And about naman doon sa employees, yes,
yun nga, may naapektuhan din. And kung si Kim lang, she can deal with it. Mabuti at mabuti po ang puso ni Kimi. Pero syempre, paano naman yung iba na naapektuhan din naman? So dapat maging fair din si Kimi, 'di ba? Gawin kung ano ang siyang tama. Nakapagtataka lang yung hindi sila nagkasundo ilang buwan na sinubukan na mag-ayos ng Team Kim. Team ni Kim Chu, sinubukan makipag-ayos. Ano yun? May panunumbat ba sila na deserve naman niya or may karapatan siya sa pera dahil siya naman yung tumutulong sa kanya? Ganun? May ganun ba? Kasi kung tutuusin, good sign para kay Lakam. Magandang na yun na yung team ni Kim nakikipag-ayos sa kanya. Pero hindi na ayos, may pakikipagmatigasan for sure na nangyari. So nakapagtataka lang yung part na yon. So, yun lang. Kayo guys, ano nyo masasay patungkol doon? Comment nyo nga lang dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chikas. Maraming pong salamat.